Excited ako nagbihis dahil mamaya lang ay aalis na kami ng amo ko para sa pangalawang hearing sa kasong hawak niya. Ang bata pa pala ng minolestya ng alkalde. Parang walang anak at asawang gago. Sisiguraduhin kong makakulong ang matandang gurang na yun. Wisit siya, gigil kong sambit. Kahit sino naman ay magagalit sa walang silbing alkalde na yun. Manyak, sa bata pa talaga, inabutan ng kati. Sira ulo. Lumabas na ako sa kwarto ko. Sa sala ko na lang siya hihintayin. Baka iwan niya ako ng bigla. Mas maganda nang maaga ako nakabihis kaysa sa paghintayin ko ang amo ko. Simpleng pants at white shirt lang naman ang suot ko. Lip gloss at pulbo lang din ang nilagay ko sa mukha ko. Nagulat pa siya nang maabutan ng amo sa sala. Nakadikwatro ito habang nakaupo at nakatutok ang paningin sa cellphone. Seryoso ang muka at mukhang galit dahil gumagalaw ang panga niya. Madilim din ang aura ng kanyang muka. Parang may kaaway sa cellphone. Baka buwayang kaaway niya. Kaya mo yan, sir. Dinosaur ka naman eh, sabi ko sa isip ko. Titikim sana ako ng mapalingon sa gawi kong amo ko. Nagiba biglang aura ng mukha niya. Naging mahinahon na at normal. Kaya nauwi na lang sa pag-ubo ang dapat sana ipagtikim ko. Hello, sir. Kanina ka pa po ba dyan? Mahina kong tanong. Kung ganyan ka lang din naman nauubo, huwag ka na lang sumama. Seryosong sabi ni sir. Ay, huwag kang paasa sir. Nasamid lang naman ako sa akmang pagtikim ko sana eh. Kaso nauwi sa pag-ubo. Bakit ka po kasi biglang tumingin? Agad ko namang sagot. Excited ako tapos hindi naman pala ako makakasama dahil sa pisting pag-ubo ko na wala naman sa plano. Hindi maaari, sasama ako sa ayaw at sa gusto niya. Natural na titingin ako, lumapit ka hindi ba? Ang bagal mong kumilos, sikmat ng amo ko sa akin. Tumayo na ito at nagsimula na maglakad patungo sa pintuan. Kaya nagmamadali na rin akong sumunod sa amo ko. Late na ba ako? Nagtanong pa ako sabay tingin sa orasan ng suot kong relo. Che, kamuntik lang ako malate. May minuto pang natitira, sabi ko pa. Agad akong sumakay sa sakyan ng sasakay na sa loob ng amo ko. Mahirap nang maiwan. Napalingon siya sa akin nang sabay kaming naupo sa loob ng sasakyan. Sa harap po ba ako dapat na maupo sir? Mahina kong tanong at pilit na ngumiti. May sinabi ba ako? Sikmat ng amo ko. Mukhang ayaw mo pa kasi akong maupo dito. Dapat sa harapan ako kasi nasa harapan ng driver mo sir. Sabi ko pa ni kinainis ng mukha ng amo ko. Just sit here. Huwag kang pasaway, bebang. Huwag maraming tanong, angil ng amo ko. Nakaupo na po ako sir. Nagtatanong lang naman ako, galit agad. Parang batang sabi ko at nag-behave na dahil excited makagala. Mukhang nakakagulo ka lang doon sa korte. Hindi ka pa naman masabihan ng maayos. Mas magaling ka pang mga tuwiran kaysa sa mga bata. Pagalit na sambit ng amo ko. Bata pa lang po ako. Sinamaan niya ako ng tingin. Tara na ba sir? Ngiti ko na lang para hindi na siya mainis lalo. Baka tuluyan niya na akong huwag pasamahin. Bumaba ka na lang. Ay, huwag naman po sir. Excited ako makapasok sa korte at makapanood ng aktwal na may nililitis na masamang tao eh. Tapos pabababain mo lang ako. Huwag ganyan sir. Sasama ako sir. Magpapakabait ako doon at hindi magsasalita. Sisingit lang kapag kailangan. Tara na po kuyang driver. Dali mag-drive ka na. Ano pang hinihintay mo? Malakas kong sambit. Umandar naman agad ang sasakyan at umusad na. Masunurin naman palang lokong pipi na to. Then shut up. Ayoko makarinig ng kahit na anong pag-ubo o pagtikim. Manahimik ka kung maaari at huwag kang tanong ng tanong. Naintindihan mo, bebang? Yes, sir. Yes, attorney. Magbe-behave po ako dito sa gilid. Okay, bye. Nag-acting pa akong isisipar ang labi ko. Hindi na nakasagot pa ang amo ko. Tahimik ako sa gilid habang naglalaro ng cellphone ko. Habang si sir naman ay busy na sa cellphone nito. Kaya tumahimik na lang din ako at baka makagawa ko ng ikakainis niya sa akin. Lagot na naman ako. Tuluyan niya na akong pabababain. May isang salita pa naman ang amo ko. Itong building na ito rin palang pupuntahan namin, ang Dila Burgos Law Firm Building. Hindi kami sa opisina nito nagtungo kung hindi sa lobby lang. At may isang pasilyo kaming dinaanan bago makarating sa isang kwarto.
Pumasok rin ako kagad nang pumasok na ang amo ko. May bata akong nakita na nakaupo lamang at mukhang tulala. Kaya ngumiti agad ako nang lumingon to sa gawin namin ni Sir. "Hello, ano pangalan mo?" Magiliw kong tanong. Mukhang nahiya pa ito sa pagbati ko. Kaya hindi niya ako sinagot. Nagyuko lang siya ng ulo. "Pagpasensyahan mo na siya, miss. Mahiyain at medyo takot ang anak ko. Na-trauma yata sa pagiging palakaibigan niya. Paghingi ng pasensya ng ginang sa akin. Ayos lang po yun, madam. Naintindihan ko po. Sana makuha na po natin ng hustisya para sa anak ninyo, madam." Nakakaunawa kong sabi. Kita kong takot at pag-atubili sa kanyang mga mata. Huwag naman sana nilang iurong ang kaso dahil lang sa takot sila sa anumang banta o pananakot mula sa akusado. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Natatakot kasi ako sa anumang mangyari sa buhay namin. Hindi lang ako at ang anak ko ang damay, kung hindi ang buong pamilya ko. Natatakot na sabi ng ginang, hindi pa rin ba sila tumigil sa kakasuhol sa inyo para iurong ang kaso? Singit ni Sir Vincent. Natatakot na po kasi ako, sir. May nagpaputok ng baril sa bahay namin. Ang alam ko parang warning yon na iurong na ang kaso. Ayokong pati pamilya ko ay madamay sa kasong ito. Gusto ko ng hustisya para sa anak ko. Pero kung ang kapalit ay kamatayan ng pamilya ko, mas mabuti pang iurong ko na lang ang kaso. Attorney Dela Burgos. Ramdam ko ang takot sa boses ng ginang. May punto ito. Para sa pamilya, mas pipiliin na lang na iurong ang kaso para sa kaligtasan ng kanilang lahat. Pero maaatim ba niyang makitang anak na tulala at takot sa lahat dahil sa ginawa sa kanya ng akusado? Ang hirap rin talagang mamili. Hustisya o pamilya? Gusto ko ng hustisya, pero ang kaligtasan ng pamilyang mahalaga. Ang hirap at ang gulo. Panginoon ang mamimili talaga. Sa loob-loob ko, alam natin na ang kampo ng alkalde ang may gawa niyan. Wala naman kayong kaaway, hindi ba? Tanong ni Sir Vincent. Wala po, attorney. Sagot agad ng ginang. The court knows about the threats. Kaya kapag may masamang nangyari sa pamilya mo, sila ang may kagagawa nun at mas lalakas pang laban natin kontra sa kanila. Galit na naman ang amo ko. Kaya nga po, attorney, iurong na lang po natin ang kaso. Hihintayin pa ba nating may mamatay sa pamilya ko bago natin ma-realize na minor lang ang nangyari sa anak ko? Pakiusap ng ginang. Nagpanting yata ang pandinig ni Sir dahil dumilim agad ang anyo niya. Natakot rin ako sa itsura niya. Minor lang? Really? Ako na nagmamagandang loob para mabigyan ng hustisya ang anak mo. Tapos sasabihin mo na minor lang ang nangyari. Halatang na-trauma yung anak mo sa ginawa ng alkalde na yun. Tapos minor lang para sa'yo? How much money did they give para tumahimik kayo? Galit na seryosong tanong ni Sir Vincent. Ramdam ang galit at gigil dahil sa boses nito. Natahimik ang ginang kaya hindi ko maiwasan na sumingit. Kailangan nating maging matapang para sa katotohanan. Para sa hustisya. Yan ang ginawa ko noong kamuntik ng maghahasa. Ang isa kong kapatid. Hindi siya makatulog. Takot na takot at nag-aalala ang kapatid ko na baka balikan siya nang gumawa ng kahayupan sa kanya. Ginawa namin ang lahat para maipakulong lang ang taong gumawa noon sa kapatid ko. Pagkwento ko, hindi man nawala ang trauma ng kapatid ko. At least, panatag na siya na hindi na siya babalikan na lalaking yon. Ang kaibahan lang sa anak ninyo, madam, ay alkalde ng bayan yung gumawa. Kaya maraming pera ang pangsuhol para hindi siya madehado. Pero kung palagi na lang tayong titikom at tatanggapin ng pera, uulit at uulit lang sila dahil sa isip nila na babayaran ng dangal ng mga mahihirap. Hindi dapat tayo papayag. Paano na lang ang dignidad nating mga mahihirap? Mahaba ko pang sabi sa ginang na nakikinig lang sa sinasabi ko. Tama siya, sabi ng isang lalaki na kasama namin sa loob ng kwarto. Pero yung perang yun ay makakatulong sa anak ko para sa pag-aaral niya. Mas mabuti nang bayaran na lang nila ang ginawang pangmomolestya sa anak ko kaysa madami pang ibang miyembro ng pamilya namin. Sagot ng ginang. Paano naman ang anak mo na namolestya, madam? Siguradong makakatulong ang pera, madam. Pero ang takot at trauma ng anak ninyo ay hindi mawawala dahil iisipin niyang nandyan lang sa tabi-tabi ang lalaking nagmolestya sa kanya. Hindi natin alam ang nararamdaman ng mga batang namolestya dahil hindi naman natin yun naranasan.
Kailangan nating mabigyan ng hustisyang anak mo. Hindi dapat tayo matakot. Kailangan maging matatag tayo sa lahat ng oras. Hindi pwedeng dahil mayaman sila at makapangyarihan, basta na lang maariglo ang kahayupan nila. Hindi dapat tayo pumayag sa mga ganyang bagay. Masyado na nilang niyuyurakan ang pagkatao nating mga mahihirap. Dapat ipaglaban natin ang karapatan natin. Lalo na't may willing na tutulong naman, gigil kong sambit. Pinapalakas ko pa ang ginang upang hindi siya umurong sa kaso. Hindi pwedeng iurong nila ang kaso laban sa akusado. Kawawa naman ang batang ito. Kailangan ipaglaban ang karapatan at katotohanan, lalo ng hustisya para sa batang biktima. Hindi ako papayag. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo, Mrs. Ocampo, na kapag aaralin kong anak mo hanggang sa makatapos ng kolehiyo? Gaano ba kalaki ang perang ibinigay sa iyo at ganyan mo na lang gustong iurong ang kaso? Nainis na si Sir. Hindi ko pa naman po tinanggap ang offer nila, attorney. Pero hindi niya kayang ipagpatuloy ang sasabihin at nagyuko na lang ng ulo. Ako nang bahalang lumutas sa kasong ito. Basta maging totoo lang kayo sa sasabihin ninyo sa loob ng korte. Pinalasabi ni Sir Vincent. Baka po ikapahamak ng pamilya ko ang gagawin kong pagtuloy sa kaso. Ngayon pa lang natatakot na ako, attorney. Naiiyak ng ginang dahil sa takot at pangamba sa anumang maaaring mangyari sa pamilya niya. May pinapunta na akong tauhan sa bahay niyo. Tagamasid sa paligid. Anunsyo ni Sir sabay lingon sa batang kanina patahimik. Kay, tawag ni Sir sa binata at lumingon naman ito agad kay Sir. Lakasan mong loob mo. Nandito lang si Kuya. Hindi kita pababayaan. Kailangan mong maging matapang at matatag. Huwag matakot dahil poproteksyonan kita laban sa kanila. Naintindihan mo ba ako? Mahinao na sabi ni Sir sa bata. Marahan tong tumango, mukhang atubili pa nga. Kung may mga tanong sila na ayaw mong sagutin, huwag kang sasagot, okay? Tumango lang ulit ang bata. Kung gusto mong sumagot, sumagot ka lang sa alam mo at totoong nangyari. Huwag kang mag-alala, i-guide naman kita sa loob. Kaya mo yan, kaya natin ito para sa hustisya sa ginawa sa'yo. Kailangan nating ipanalong laban na to. Pagpapalakas pa ni Sir sa bata. Kita ko mga mata ng bata na determinado na sa gagawin at sasabihin. Nasa lobby ang ibang pamilya ng ginang, wala na pala itong asawa. Single mother kaya pala takot na takot dahil walang karamay sa kaso ng anak niya. Pero sinabi ko naman kanina na nandito lang ako para sa kanila. Tutulong ako kapag kinakailangan. Ang kaso'y diringgin sa Regional Trial Court. Particular sa Family Court dahil menor de edad ang biktima. Nagtungo na kaming lahat doon at nahuli kami ng sekretary ni Sir Vincent na si Sir Douglas. Nakikinig lang ako sa sinasabi ni Sir Vincent sa bata at sa nanay ng bata. Lord, taimtim kong panalangin, naupo kami ng sekretary ni Sir Vincent sa likod. May mga kasama naman si Sir na ibang abogado. Tapos ang ilan sa pamilya ng biktima ay dumalo. Sa kabilang panig naman ay medyo mas marami sila kumpara sa side ni Sir Vincent. Nagkatitigan si Sir Vincent at ang lalaking nasa mahigit 50 taong gulang na. Nakangisi ito na mukhang naghahamon pa. Iyan ang lalaking gumawa ng kabastusan sa bata. Bulong sa akin ni Sir Douglas, ang sekretary ni Sir Vincent. Matikas ang pangangatawan pero mukhang manyak. Nasaan ang asawa niya, sir? Tanong ko pa. Curious lang naman ako. Bumulong ulit ito. Napatingin ako sa ginang nakatabi ng lalaking akusado na masamang nakatingin din kay Sir Vincent. Umayos na kami ng upo at nagsimula na ang hearing. Ang bata ang unang isinalang sa harapan. Mukhang kinakabahan pa ito na umupo sa harapan. Tumingin pa ito sa gawi ko sa likuran, kaya sumenyas ako na maging malakas siya sabay. Pahilig sa biceps ko. Kailangan ng encouragement ang bata para maging matapang at matatag para sa hustisya na gustong makamit. Kaya mo yan, Kay, sabi ko pa. Tahimik ang paligid habang nakatingin ng ilang tao na nasa loob sa batang nakaupo na sa witness stand. Nakaupo ng maayos pero mukhang kinakabahan at kabado siya malapit sa mikropono. Nariritong hukom ang pisikal ng abogado at syempre ang akusado. Social workers pa lang kasama namin sa loob ng kwarto ni Sir Vincent kanina. Kasama namin silang nagtungo sa korte. Iha, huwag kang matakot ha. Sabihin mo lang ang totoo, okay? Walang mananakit sa'yo dito, Iha. Naintindihan mo ba? Mahinahon na sabi ng hukom. Opo, Your Honor. Nanginginig na mahinang sagot ng bata. Nagsimula na silang tanungin ng bata. Ang pangalan mo ay Kay Domingo.
10 years old, tama? Sabi naman ng piskal. Opo, mahina at nanginginig ang tinig. Naalala mo pa ba ang unang kwento mo, Kay? Kung ano ang ginawa sa'yo ni Mr. Su? Maingat ang tono. Opo, mahinang sagot niya. Maaari mo bang ikwento muli ang buong pangyayari nung iniwan ka ng nanay mo sa loob ng opisina ni Mr. Su? Napalingon ng bata sa ina at tumingin kay Sir Vincent. Kita kong pagtango ni Sir bago nagkwento ang bata. Iniwan ako ni Mama sa loob ng opisina ng boss dahil busy si Mama sa pinagagawang trabaho. Nasa gilid lang ako nakaupo at tahimik habang ang boss po ni Mama busy rin sa ginagawa niya. Wala si Mama sa loob dahil may inuutos ang boss niya. Nagulat po ko nung tawagin niya akong lumapit sa kanya. Lumapit naman po ako. May binigay po siyang biscuits sa akin. Masaya po kong kinuha at nagpasalamat. Kwento ng bata. Nagpatuloy to sa pagsasalita. Tahimik lang din kaming nakikinig. Sinabi niya po na pwede akong maupo sa tabi niya. Mabait po siya habang kinakausap niya ako. Marami po siyang mga tanong at napatigil ang bata na magsalitang abogado na akusado. Bakit hindi mo ikinuwento noong unang pagdinig dito na marami palang tanong sa'yo si Mr. Su, Kay? Singit ng abogado na akusado. Dahil ang tanong lang ng piskal ang sinagot ng bata at tama naman yon. Hindi niyo binigyan ng pagkakataon na magkwentong bata sa unang hearing. Hindi ba? Naging defensive pa nga kayo kaagad. Singit din ni Sir Vincent sa seryosong tono. That's enough. Kay, ituloy mong pagsasalisay at kung ano ang mga tanong sa'yo ng akusadong si Mr. Su. Malumanay, ngunit may otoridad ang boses ng hukom. At nagkwento ngang bata. Parang interview lang ang mga katanungan ng alkalde. Birthday, edad, saan nag-aaral at iba pa. Wala ring silbi ang mga katanungan, parang slambok lang ang dating. Pati paboritong kulay, hindi pinalampas. Hayop? Tapos bigla niya akong hinila palapit sa kanya. Ayaw kong buhatin niya ako paupo sa kandungan niya kasi nihiya ako. Hindi naman niya ako anak para maupo sa kandungan niya. Pero binuhat pa rin niya ako at paupo sa kandungan niya at bahagya niya akong niyakap at napatigil to't mukhang natakot pa. Nagyuko siya ng ulo at ramdam ko na nanginginig na ang katawan. Kaya mo yan, Kay. Ituloy mo na. Hindi kita pababayaan dito, sabi pa ni Sir Vincent sa batang si Kay. Sobrang natakot po ko nang magsimula siyang hawakan ng katawan ko, lalo nang ipinasok niya sa loob na pang ibaba ko yung kamay niya. Nagmakaawa ko pero sabi niya po, relax lang ako dahil naglalaro daw po siya. Pinilit ko pong inalis yung kamay niya sa loob ng panty ko dahil masakit pong ginagawa niya sa akin. Umiyak ng bata. Bigla ring nag-react ang mga tao sa loob ng korte. May mga bulungan ako narinig. Grabe naman, alkalde pa naman ng bayan nila. Napakawalang puso naman. Manyak, kawawa naman ng bata. Mga ilan lang siya mga narinig kong bulungan sa loob. Pati ako na nanonood napapaiyak na rin dahil sa ginawa ng alkalde sa bata. Kita ko ang takot at trauma sa mga mata ng bata habang umiiyak ito. Nahabag akong bigla. Sigurado ka ba na yun ang ginawa ni Mr. Su sa'yo, Kay? Sa banayad na tono. Nagsasabi po ako ng totoo! Umiiyak na sigaw ng bata. Anak ko na nagkwento sa ginawa ni Mr. Su. Tapos tatanungin mo pa ako sigurado bang anak ko na ginawa ni Mr. Su yun sa kanya? Malakas ang sigaw ng ina ng bata. Halos mawala na siya ng kontrol sa sarili dahil sa galit. Bulungan ulit sa loob at samot-saring opinyon na naman ang naririnig ko. Gusto ko sumingit pero nawalan yata ako ng lakas nang maalala na naman ang nangyari sa kapatid ko. Napaluhan na lang ako. Order in the court! Tumahimik po tayo! Motoridad na sigaw ng bailiff sa mga tao sa loob ng korte. Kung sino mang maririnig kong magsisigaw pa dito, paaalisin ko sa korte. Order! Matigas at motoridad na boses na sabi ng hukom. Tumahimik ang paligid. Hindi ba, Kay, na ikaw na mismo nagpakandong kay Mr. Su ayon sa kanya? Nagpasalamat ka pa nga raw sa pagkain na ibinigay sa'yo, hindi ba? Tanong ng abogado ng akusado. Siya pong bumuhat sa akin para iupo sa kandungan niya, sagot agad ng bata. Huwag niyong baliktarin ang kwento ng bata, singit agad ni Sir Vincent. Nagtatanong lang ako dahil yun ang sabi ni Mr. Su. Hindi natin ito mapapatunayan dahil walang CCTV camera na magpapatunay na ginawa nga ni Mr. Su ang karahasang ito.
Sagot naman ng abogado ng akusado. Hindi pa ba sapat na ang bata na nagpapatunay sa ginawa ng alkalde sa kanya? Hindi naman manginginig sa takot ang bata kung walang ginawang kahayupan ang akusado. At hindi rin ako mag-aaksaya ng panahon dito kung biro-biro lang ng mag-ina ang lumapit para sa hustisya para sa anak niya. Ganting sagot ni Sir Vincent na halos sumigaw na. Pinatigan sila ng bailiff at ang hukom dahil nakakainitan na ang bawat panig. Walang may gustong magpatalo at lahat ay may sagot sa akusasyon ng bawat panig. Lumapit agad ako sa mag-ina at sa iba pang kapamilya nila na nakikisimpatya sa batang hanggang ngayon ay umiiyak pa rin. Tahan na Kay, marami nagmamahal sa'yo at sumusuporta sa'yo. Magpakatatag ka at maging matapang sa lahat ng oras. Fighting, okay? Pang-alo ko pa sa bata. Yumakap naman ito sa akin kaya wala sa sariling niyakap ko rin ng mahigpit ang bata. Ramdam ko ang panginginig ng katawan ng bata. Magiging okay rin ang lahat. Magiging normal ka na ulit na walang kinatatakutan. Walang pangamba at pag-aalala sa puso mo. Manalangin ka lang palagi at balang araw makukuha mo rin ang hustisya na nararapat para sa'yo. Naintindihan mo ba ako ha? Mahinahon kong sabi sa bata. Opo, salamat sa pagpapalakas mo sa akin, Ate Bebang. Promise ko po na magiging matatag at matapang ako gaya mo po. Determinadong sabi ng bata. Ganyan dapat Kay, ipaglaban natin ang katotohanan, sambit ko pa. Salamat sa iyo Bebang, sa pagpapalakas sa anak ko, pasasalamat ng ginang. Hindi namin pinansin ang kabilang grupo. Galit na galit ang kampo ng alkalde dahil sa sagutan ng dalawang abogado kaya hindi natapos ang hearing. Susunod na linggo na ulit matutuloy. Ang hukom mismo ang nagpatigil sa hearing dahil ayaw makinig ng kampo ng akusado. Palabas na kami nang naabutan namin sa labas ang kampo ng akusado. Masamang tingin ang ipinukol ng babae sa ina ng bata. Ikaw, hampas lupa kang babae na mukhang pera. Naging mabait kami sa'yo, tapos ganitong igaganti niyo ng anak mong walang modo. Hysterical na sigaw ng asawa ng akusado. Huwag ka na po sumagot sa kanya madam. Bulong ko. Pagbabayaran yung pamamahiya sa asawa ko. Mukha kayong pera. Sigaw pa nito na halos sugurin ng ina ng bata. Wala akong hiningi na pera sa'yo, Mrs. Sue. Kung meron man, sahod ko yon na laging delay kung magpasahod ang sekretary nyo. Kung sino man sa atin ang mukhang pera, kayo yon, hindi ako. Kurakot na nga kayo, inutil pa. Ganting sagot naman ng ginang. Pinatigil na sila ng mga pulis at security guard ng bawat kampo. Iginiyan na namin ang mag-ina na umalis na doon sa korte. Hindi pa ako tapos sa inyo, kaya humanda kayo. Rinig ko na sinabi ng alkalde kay Sir Vincent. Umisi lang din si Sir Vincent na parang wala lang sa kanyang pagbabanta ng alkalde. Hindi pa talaga tayo tapos dahil sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak mo, matapang na sagot ng amo ko. Mr. Su is innocent until proven guilty by the court of law. Not just because a lawyer of family says so. Sinasabi ko na sa'yo Mr. De La Burgos, nagsasayang lang kayo ng oras. Mayabang nasabi ng abogado na akusado. Let's see kung sino sa atin na nagsasayang ng oras. O mas masahol pa, nagsasayang ng pera para patahimikin ang biktima. You're a lawyer and you should know na bawal ang magsuhol ng pera sa biktima para iurong ang kaso laban sa alkalde. Seryosong sabi ni Sir, agad na kaming umalis nang hindi pa pinansin ng kampo ng akusado. Ngayon sa kustodiya ng mga social worker na mamalagi ang mag-ina para sa kanilang kaligtasan. Kami naman ni Sir Vincent at sekretarya nito ay bumalik sa law firm building. Ganun palang ginawa ng alkalde sa bata. Kawawa naman, paano kaya malulutas at mabibigyan ng hustisyang bata kung wala namang CCTV sa loob ng opisina ng alkalde? Walang ebidensya na magpapatotoo sa ginawa ng alkalde sa bata. O baka meron pero binura lang ang recorder nila. Hindi natin alam, baka marami na siyang katarantaduhan. Kaya sinabi lang na walang CCTV camera sa opisina niya. Hula ko lang naman. Brilliant thinker, Bebang, kasi kahit simpleng tindahan na ngayon o kahit anong klaseng opisina pa yan, hindi nawawalang CCTV. Kahit nga sa lansangan may CCTV camera na rin sa opisina pa kaya ng alkalde. Singit ni Sir Douglas. Magpapaimbestiga ulit ako sa kakilala ko doon sa lugar ng alkalde. Gusto ko nang matapos to sa lalong madaling panahon. Naiirita ako sa pagmumukha ng akusado. Ang sarap basagin ng mukha. Inis na saad ng amo ko. Nakakalokong mukha at mukhang manyak ng alkalde. Sabi ko naman. Kaya pati bata hindi nakaligtas sa kababuyan niya. Dam, nairita na naman ang amo ko. Papasok pa lang kami sa building ng amo ko na makarinig kami ng putok ng mga baril.
Napasigaw na rin ako nang hilahin ako ni Sir Vincent patago sa gilid. Nagrigodo na naman ang dibdib ko sa lakas ng kaba dahil sa takot. Halos mahimatay na ako dahil dumarami yatang putukan sa labas. Mamamatay na yata ako sa nerbiyos. Sambit kong bigla. Don't panic, alo agad sa akin ni Sir. Pero mas natakot ako na makita kong naglabas ng baril din ng amo ko. Halos mahimatay ako sa nakita. Mamamatay tao rin bang amo ko? Bakit may baril siya? Pumapatay ka rin ng tao, Sir. Bakit po may baril ka? Tapos tagapagtanggol ka ng mga kababaihan na naaabuso. May dual personality ka ba, Sir? Nakikipagpatayan ka sa ibang tao at nakikipagsagutan sa ibang abogado para maipagtanggol ang hawak mong kaso? Don't talk too much, will you? Sabi nito sa galit na tono. Nagtatanong lang naman po ako, Sir. Safe ba ako dito? Mahinang tanong ko. This is for my protection. Sagot agad ng amo ko. Malakas kong sigaw nang mabasag ang salamin malapit sa aming pwesto. Dapa! Sigaw ni Sir Vincent. Takot na takot ang mga taong nasa loob ng lobby.